Okay, ang next naman yung pagko-convert from DVD format to pwedeng 3GP or AVI. So buksan natin ulit yung DVD. So right click, open. Left click, open. Tapos dito sa folder. So tulad ng ginawa natin kagabi, itong file na to, itong malaki, trinag natin dito sa desktop. Pagka-drag natin, pinalitan ko ng pangalan. Ito, i-rename ko Ninja. So pag ilalagay mo siya sa Windows Media Player, click mo sa drag, hindi siya mag-play kasi kulang ng files. Pero gagawin natin, i-convert ko sa AVI format kasi yung AVI format ay yung binabasa ng Windows Media Player. Kanina kaya naman binasa to lahat kasi sinelect natin lahat tapos drinag natin sa Windows Media Player kaya nag-play. Kasi meron dito siyang pang play kaya ganun. So gagawin natin, okay na, nakopy na yung yung movie na Ninja. So gagawin ko, i-convert ko to AVI. So bubuksan mo na yung Ultra Mobile 3GP. Double click. Tapos nandito sa mga icons na to, add, remove, convert, register, about, home, help. So gagawin mo, click mo tong Ninja, ito, click mo, hold, drag mo naman dito sa box na to. Yan, lumabas na. Ito na yung file na i-convert natin. Pagkatapos, isi-set natin itong output folder kung saan siya magsisave. Ang default na na save ay nasa letter C, yung output folder. So ang gagawin ko, automatic save yan. Okay, ito lang muna. Automatic na nakasave na sa C. Kaso ang problema sa'yo, naka-defreeze ka nga. So mamaya, ika-copy mo na lang at i-paste mo sa my collections mo. So palitan mo yung profiles. Ito yung mga format ng video na i-convert mo. So 3GP, ito yung pang cellphone. MP4, AVI format. Ayan. So gagawin natin AVI format. Tapos click mo yung quality, video quality sa isa. Dito lang dito. Superb. Siyempre pag maganda yung quality, mataas ang file. Yung file format niya. Tapos yung DivX. Pag 640 x 80, ibig sabihin pang TV. Ayan, click mo lang bawat isa, auto. Tapos audio quality, pwedeng good or best. Sinet ko lang muna sa good. Tapos, and then i-press mo tong convert. Click mo tong convert. Yan. So ito nagsisimula na dito. Pag natapos yan, may mag-a-appear na dialog box. Mission accomplished. Example, ganito. Yan. Pero nakalagay dito, abort by user kasi in-stop ko. Pero pag natapos yan, kung kinumpleto mo ito, lahat na nandito, may maglalabas siya, mission accomplished. And then, click mo yung OK.
Tapos puntahan mo siya doon sa kung saan siya nag-save. Sa my computer. Tapos sa local sa akin nasa local disk C, yung pinakauna. Sa'yo naka-depress yan. So output folder. So ito na yon. Ito na yon. Pag clinic natin, tapos drinag dito sa Windows Media Player, play na siya. At AVI format na yan. Tapos itong button na to, palakihin mo. Click mo. Tapos itong pointer mo, yung pointer na yan, itabi mo para lumaki yung screen, mawala to. So ganun lang. Okay? Double click mo, then X na natin. Ito pwede mong i-rename. I-rename mo, press F2 mo lang. Click mo, F2. Or, itong sa pangalan, i-double click mo. Ay, mali. Ito pala. Ito yung right click, tapos rename. Or yung shortcut, click mo F2 as rename. Pwede rin dito, kanina kasi nasa C tayo, pag press mo yung pag click mo yung change, pwede mong idiretso na kagad sa hard disk mo na hindi naka-depress, yung sa my collections mo. Tapos doon na yan magsisave. Yan dito. Kasi pag press mo, pag nasa lang default folder yung output mo, nasa C yun. So mangyayari pag nasa C, ika-copy paste mo pa siya sa hard disk mo na may collections. Ito pag change mo, tapos pinalitan mo, i-click mo yung hard disk ng my collections, doon na siya mag-save diretso. Okay. Pagkatapos naman, gusto mong gawin yung file, yung movie na yun or video, pwede mo rin siya i-convert into 3GP. Okay. So maglalagay ka lang dito ng video dito sa box na to, AVI format o DVD format, maglagay ka rito. Tapos yung profile ito, set mo 3GP. Tapos good or superb or high. So okay na yan. Video codec, MPEG. So ayun na, basta 3GP na yan, nakaset na yan. And then i-click mo yung convert. Ito. Tapos magsisimula na yan dito. Magsisimula na mag-convert. Tapos pag natapos na yan, may lalabas na mission accomplished. Then press OK. Puntahan mo dun sa kung saan nakasave. Kung saan nakasave yung movie. Tapos pwede mo nang ilagay sa cellphone mo. So pag maglalagay ka ng movie sa cellphone mo, kailangan may adapter. Yung micro SD mo, may adapter, isasaksak mo dun sa SD. Tapos may magpa-pop up na mag-autoplay. Bubuksan mo yung folder ng cellphone mo. Tapos i-click mo to, i-drag mo doon sa folder ng video folder ng cellphone mo.